Di bang ma-impeach si BBM ng dahil dito at ano ang kanilang mga pananagutan at paano ang proseso na ito kung mangyari man ang impeachment na ito? Mong si US President Donald Trump ay nagsalita na patungkol sa ICC. The US unequivocally opposes and expects our allies to oppose any ICC actions. Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC at regarding po dun sa crimes against humanity FPRRD. Mismong administrasyon ng Marcos ang agad pong banggit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer, but originally first they are peace. So, nabanggit na doon na ito yung ano niya kryptonite. Marcos na nagbigay ng mga evidence at willing na raw kung makipag-cooperate or prepared to cooperate ng Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng hindi po tinatanong. Kompleto? Sino, kung meron man, sa pamilyang Marcos na nagbigay ng mga dokumento. Huwag masyadong masaya. Yeah, good morning mga kasama. Nandito naman tayo at nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Huwag masyadong magbunyi, ha? Yan ang sabi ng ating kababayan. Bakit? Ang bilis ng promotion ni Manong, Oo, Nong, ayos ba tayo dyan? Baka hindi mo matanggap, pag dumating na yung patong-patong na kaso na ilalatag sa'yo. Ano meron? Ito pag-usapan natin. Bigyan natin ng konting pahapyaw. Ang bilis ng promotion mo, Manong. Nagpiling-piling ka lang doon na siga ka at pinakulong mo si Tatay Digong. Aba, 3-star general ka na ngayon. Pero wala sa mukha, no? Sabi nga ng ating kababayan, hintay-hintay lang. Darating ang panahon. Ika nga sa kanta, kung hindi ngayon, ang panahon na para sa iyo, abangan mo sa susunod, darating din sa iyo. Aba. Ito, bago tayo magsimula, isang like, isang share. Samahan mo na subscribe at i-bell all mo na para nakakatanggap ka ng notification. Ito, ipasok natin. Trump nagsalita na. Bakit? Bakit nagsalita na sa executive order? Kasama naman pala si Tatay Digong. Pero ngayon, pinapalabas nitong malalaking stream na ito. Hindi raw kasama. Ano bang usapin dito? Promotion mo. Ngayon pa lang yan. Sa susunod, eto, abangan natin. Kwento mo. Huwag masyadong maging masaya. Yan. Dahil kung promoted ka ngayon, sasampahan ka naman ng patong-patong na kaso. Hindi pa nga raw nag-iinit ang newly promoted star rank officer ng Philippine National Police, tila problema raw agad ang kakaharapin ng CIDG Director General na si Nicolas Torre III matapos ang tila kumpirmasyon at ebidensyang hawak di umano ni Senator Amy Marcos na magpapatunay na illegal ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo at ang mga taong involved sa di umunay transaksyon na ito na involve ang government officials ay maharap sa patong-patong na reklamo. Ito ang breaking news ngayong araw kung saan kinumpirma na kasabay ng promotion ni General Torre bilang star rank official ng PNP. Tila problema raw ang kakaharapin ng controversial na pulis. Sa pagpapaliwanag ni Attorney Mark Operario, tila hindi raw biro ang kakaharaping kaso ng mga taong involved sa alleged arrest kay former President Rodrigo Duterte. Bukod raw sa malakidnapping na pangyayari, hindi na raw narespeto ng mga kapulisan at ilang pang mga executive secretary ang batas, lalo tila binali raw nila ang rule of law ng bansa. Maaresto lamang ang dating Pangulo. Tila bukod sa wala na raw sa katwiran, wala na rin daw sa hulog ang pagpapaliwanag ng iilan dahil kahit kitang-kita na raw sa liwanag, binabaluktot pa rin nila ang katwit. Alam naman natin, kahit yung pagpapahayag nila, nung nagyayabang sila na
pinagtulungan nila at pinagplanuhan, kitang-kita nyo naman sa interview, ngayon binabaluktot na nila. Di ba? Kahit alam mo naman na nasa Constitution o saligang batas na, ay pilit pa rin nilang sinasalungat. O ano ba ang usapin dyan? Yan ho ay ang pagpapakulong kay Tatay Digong. Yan ay pagpaaresto kay Tatay Digong. Oo, wala silang pinakitang warrant, walang red notice, at meron ng umamin na planado. Ano nangyari? Ngayon, nung binusisi na sa Senado, nagsalita na yung kapatid, eto na. Nagkabulol-bulol na sa pagsasalita. Ano ngayon ang hihintang kahantungan nito? Alamin natin. Baka meron nga talaga. Iran, maitama lamang ang kanilang ginawa. Ngunit hindi raw ganito ang posibleng mangyari oras na may magsampa ng kaso laban sa kanila. Dahil bukod sa matibay ang ebidensya at hawak pa ito ng presidential sister na si Amy Marcos, hindi rin daw makakatakas sa patong-patong na kaso ang mga taong involved na tila pinagtulungan ng dating Pangulong dalhin sa The Hague, Netherlands sa ICC. Yan. Hindi raw magsisinungaling ang mga video evidences na tila kumalat na sa iba't ibang social media platforms. Magiging matibay rin daw itong pruweba na walang naging tamang proseso o due process ang pagkaaresto sa dating Pangulo. Dahil dito, posibleng maharap sa illegal detention ang mga taong umaresto kay former President Rodrigo Duterte at di umano'y malversation case dahil kapag napatunayang illegal ang naging operasyon sa pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas, tila maipapasok raw ito sa kaso ng malversation dahil ginamit raw ang public funds o ang pera ng taong bayan para sa illegal na gawain na sangkot ang ilang mga opisyales ng pamahalaan. Ayon sa controversial post ng isang netizen online, now that it is clear na talagang promotion ang kapalit kung bakit apurang pasikat ni Torre sa mga arrest order na siyang nangunguna. Tataka yung anak Ang bilis ng mga bagay-bagay, ang bilis ng promotion, ang bilis. Ilan silang general na yung isa galing colonel, ngayon brigadier general na. Diba? Eto, 3-star na ngayon. Baka susunod na buwan, yung isang babae, baka 3-star na rin. At eto, baka humabol pa ng PNP chief. Ano palagay niyo mga kasama? Ako kasi hindi ako mapalagay. Pag ganitong mukha nakikita natin, hayaan natin, ang hustisya ang humabol sa kanila. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Una, sana ilabas niya ang tapang niya ngayon na marami na ang magsusulong na kasuhan siya sa mga nilabag niyang batas sa pag-aresto kay PRRD. Kung akala niya masasalag siya ng promotion niya ngayon, dyan siya nagkakamali. Patong-patong na criminal charges ang ihahain not only to him but to all individuals who are involved in the alleged arrest to the former president. Hindi naman yan sasabihin ni Senator Amy kung wala siyang ebidensya to prove that Torre and others totally disrespected the rule of law. Una, serious illegal detention or in other words, kidnapping ang ginawa kay PRRD. Totoo naman. Dito pa lang, may kaso na siya. Malversation is the other case can be filed against them dahil inamin mismo ni John Vic Remulla na ginastusan ng pamahalaan ng pag-aresto kay PRRD. So if the arrest was proven illegal... At bukod doon, inamin na rin ng taga-ICC na nakipagsabwatan o sinuko o talagang ginawa ng gobyerno yon kay Tatay Digong. Diba? Ganun lang kasimple. Sabihin, planado ang lahat. Last year, pinano na nila. At nagpapanggap yung nakaupo ngayon, nagpapanggap siya na hindi siya tutulong sa pag-aresto o hindi siya makipagtulungan. Pasensya na, meron tayong sipon Hindi siya makipagtulungan sa ICC, pero lahat pala yon puro kasinungalingan. Kita niyo pagtatry doon. Diba? Isang malaking pagtatraidor yon. Bawal na bawal yun sa konstitusyon. Diba? Sinuko mo ang isang Pilipino sa banyaga. Meron ka namang rito. Meron ka namang
justice system dito. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa justice system. Ha? At yung tayo maging presidente at maging vice-presidente, baka yung pangarap nyo malusaw na. Dahil kahit saan ho ako magpunta, nagtatanong-tanong ako, nagpunta kami ng Hong Kong, talagang solid. Yung nasakyan kong taxi, ibang klase rin. Nagulat na lang sila na talagang halos daw ng mga nakakausap niyang pasahero, puro Duterte. Kayo ho, mga kasama, mag-survey din kayo. Magtanong-tanong din kayo at yan ay tulong natin sa mga kandidato ni Tatay Digong. Yung pagsasurvey nyo para malaman natin kung ano talaga yung pulso ng bayan, pulso ng tao. Tuloy. Mayayari na sila, Torre, dahil ginamit nila ang pera ng publiko sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. So don't be so happy, General Torre, dahil kahit promoted ka ngayon, kaso naman ang kakaharapin mo. Unquote. Narito at panoonin ang diretsang pagpapaliwanag ng well-known lawyer na si Attorney Mark Operario kung saan tiniyak na hindi maibabasura ang patong-patong na ebidensyang nakalap ng publiko maging ng Senado laban sa mga taong involved sa deal mo na illegal na pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Dahil kahit raw magtago ang iilan sa executive order, hindi rin daw sila makakaligtas sa katotohanang maaaring illegal ang lahat ng kanilang ginawa, maaresto lamang ang dating Pangulo ng bansa. Narito't panoorin ang full video. Mga idol, di ba? Ang tapang ni Diwata, talagang siga. Ayan na yung kapalit, di ba? Hindi naman gagawin ni Diwata yan kung walang kapalit. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Ang maraming Pilipino, ngayong alam na natin na iligal ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. Pwede daw bang kasuhan o managot ang mga taong responsable dito? Sino-sino ang mga pwedeng kasuhan? Pwede bang ma-impeach si BBM ng dahil dito? At ano ang kanilang mga pananagutan at paano ang proseso na ito kung mangyari man ang impeachment na ito? Talakayin po natin yan. Sa aspeto po ng pananagutan doon sa Criminal Act of Kidnapping, yung kaso na yan ay inaaresto pa lang si Rodrigo Duterte doon sa eroplano. Ano nangyari dito? Ay sinabi na agad niya kung ano yung posibleng kaso ng mga aaresto sa kanya. Sinabi na niya that that is serious illegal detention. In layman's term, yan po ay kidnapping. Malinaw na malinaw pa po ang isip ng ating Pangulo bilang isang dating prosecutor. Alam niya na agad kung ano ang potensyal na kasong kakaharapin ng mga aaresto sa kanya. Bukod po dito sa kidnapping, ano pa po ang mga pwedeng kaharapin na kaso nitong mga tao na ito na gumawa nito sa kanya. Pwede pa po silang kasuhan ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka po yung malversation or yung paggamit ng pondo ng pamahalaan. Bakit ko po sinabi pati yung kaso ng malversation other than the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Meron pong isang importanteng tanong akong hinihintay noon dito sa investigasyon sa Senado na sa tingin ko hindi nasagot ng maayos. Sa interview po ni Secretary Remulla, inamin niya na ang pondo na ginamit sa pag-hire ng pagkuha o pag-charter ng eroplano ay galing sa Office of the President. Ang tanong, anong item sa budget ng Office of the President kinuha ito? Imposible naman kasi mayroong specific line item doon na nakalagay na for rent ng eroplano o for kidnapping. So most likely ito ay ginamit sa isang general fund na pinagmulan kagaya po ng confidential fund. Dahil po ibinulgar na ni Secretary Remulla na ito ay galing sa Office of the President, yung pondo na ito. At most likely ito ay galing sa confidential fund. Hindi na siya confidential kasi nahayag na siya sa publiko yung pagkakagamit nito. Kung ang pera ng gobyerno ay ginamit mo sa paggawa ng krimen, kagaya ng kidnapping, may dagdag ka pang pananagutan dahil hindi na po public use yung ginamit mo doon sa public fund. Ang kidnapping po ay hindi po yan public use. Yan po
ay isang krimen at dapat may managot sa kanila. Paano naman daw po sila kakasuhan? Ang presidente po hindi po pwedeng kasuhan sa kasalukuyan sapagkat siya po ay merong immunity. Subalit yung kanyang mga cabinet secretary at iba pang lumahok dito ay po pwede pong sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sila po ay salary grade 27 na pataas at ang jurisdiction po sa kanila ay nasa Ombudsman na. Ano mangyayari sa Pangulo? Pwede pong siya ay masampahan ng hiwalay na kaso ng impeachment. Sino po ang po pwede mag-file ng complaint? Any private citizen can file a complaint. Ngayon, para po siya ma-impeach, ibig sabihin po nung impeach ay i-transmit ng Kongreso yung reklamo na yan papunta sa Senado. Kailangan mo ng 1/3 vote ng Kongreso. At pag ito naman po ay naparating sa Senado, kailangan mo naman ng 2/3 vote ng mga senador para siya ma-convict. So, posible ba na ma-impeach siya sa kasalukuyan? Depende po yan sa bilang ng mga congressman na mayroon siya. Kung yung mga may nais na ma-impeach itong si BBM, ay kailangan magpalit muna kayo ng mga congressman ninyo na sa tingin ninyo ay loyal to the current administration. Without that, it is technically impossible. Pero ang kailangan mo lang naman is a 1/3 vote from the Congress. Ang classic example po nito ay nangyari kay ERAP noong year 2000, nung itinransmit po ng House of Representatives through then Speaker Manny Villar yung impeachment complaint sa Senado. Natunugan na po ng mga kakampi noon ni ERAP na itatransmit nila yung resolution, transmitting the complaint, endorsing the impeachment complaint to the Senate. Kaya nung araw na yon ay tatanggalin na sana si Speaker Villar, Manny Villar, sa pagka-Speaker of the House para hindi ma-transmit yung complaint. But in a brilliant move, si Manny Villar did the unthinkable. Siya ang nag-open ng prayer in Congress, and before makapag-act yung makapaggawa ng manifestation ang mga kakampi ni Erap Estrada, dire-diretso mula sa kanyang pagdarasal ay diniklara niya ang Kilala mo na ba si Acom? Tapusin lang natin offers a cash loan up to 100,000 pesos, mababa transmittal ng impeachment complaint which was signed only by 1/3. Mga 75, 74 lang yata sila noon na pumirma. Itransmit na agad ito sa Senado. At dito po yung classic objection ni Digdagin de Langalen na... So yan, narinig nyo naman ha. Pwede ma-impeach, just in case mapalitan na yung mga durobo sa Kamara. Oo, alam natin, magtatatalaw na talaga. Wala na akong mananalo doon sa mga durobo. Nakakampi dito kay Bongit. O eto, dito kayo matakot, ha? Paano yan? Paano pag sumulat na si Trump sa ICC na kailangan ng palayain si Tatay Digong? Ano magagawa nyo? Kaya nyo ba yan? Ito, panoorin natin, ha? Sa sobrang kaba ni BBM ng Marcos administration, hindi nila matanggap na kasali si dating Pangulong Duterte sa protected person na pinirmahan ni US President Donald Trump na kanyang executive order. Pero makikita ninyo sa balita ng ABS-CBN, not on the list. Paano? Ha? Alam nyo na kung bakit. Yung mga yan, galit yan kay Tatay Digong. Kaya pinipilit nila ang mga taong bayan na maniwala sa kanila. Pero hindi ho. Marunong na ho ang taong bayan. Alam na nila kung ano yung mga sinungaling. Kaya nga tingnan nyo. Mas gusto mong panoorin ng taong bayan, mga vlogger. Kaya galit na galit itong mga ito. Gaya ng sisinungaling kayo. Tapos mabubuo kayo ng ibang mga mainstream media o mga vlogger na tunay nagbabalita. Wala na kayo. Bukom-buko na kayo. Palas doubts Duterte ay protected person under Trump executive order. Pero kabahan ka na BBM. Mismong si US President Donald Trump ay nagsalita na patungkol sa ICC. The US unequivocally opposes and expects our allies to oppose any ICC actions against the US, Israel, or any other ally of the US that has not consented to ICC jurisdiction. The US remains committed
to accountability and to the peaceful cultivation of international order. But the ICC and parties to the Rome Statute must respect the decisions of the U.S. and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction, consistent with their respective sovereign prerogatives. Sa sinabi ni US President Donald Trump, maliwanag na tayo ay may soberanya. Ngunit ang ginawa ni BBM ay isinuko ang dating Pangulong Duterte sa mga banyaga. Isa rin sa naiisip ng mga netizens ay talagang matalino ang dating Pangulong Duterte. Marahil ang kanyang pagkakaditin ngayon sa ICC ay magiging hudyat ng pag-abolish mismo ng organisasyon ng ICC. Ayon na rin mismo kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, nagkaroon talaga ng violation sa Marcos administration dahil tila illegal nga ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at dalhin pa sa The Hague, Netherlands. Ayon pa nga sa kanyang statement, BBM ICC Kid of PRRD confirmed the warrant of arrest for former PRRD and its validity, and our obligation to honor it continues because of Article 127 residual jurisdiction, but Article 59 bringing PRRD promptly before a competent judicial authority in the Philippines no longer applies. My view is that you cannot be selective. If you want to apply the Rome Statute because you are still obliged, you apply the whole thing. So to me, there is a violation. The ICC doesn't care if there's a violation. At sa naging investigasyon ni Senator Amy Marcos patungkol sa iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, kitang-kita naman sa kanilang mga hand gesture na tila pinuwersa ang dating Pangulong Duterte na sumama sa kanila. Pero itong mga kapulisan na ito talagang nagsisinungaling pa. Against his free will, during the Senate hearing on March 20, 2025, a dramatic exchange unfolded as Senator Amy Marcos questioned Police Major General Nicolas Torre III about the circumstances surrounding the departure of former President Roddy Duterte from the country, specifically how he was brought to the airport en route to The Hague, Netherlands. Senator Marcos asked the General why there was a need to use force on an elderly and visibly frail former head of state. In response, General Torre recounted that the former president voluntarily agreed to leave after witnessing key individuals being restrained. In fairness to the former president, ma'am, the general said, after I handcuffed the executive secretary. Yan yung mga picture na yan at yung video, isang ebidensya na ho yun. Pwede na ho yun pag lumabas na at nasampahan na ng kaso itong si Hayer, ipipresenta ho yung mga video na yan. Eh, nandyan ho yan sa social media at yung iba dyan naka-record na i-download na. So, ang problema lang natin, baka ngayon mag-seek na ng asylum ito. Sasabihin meron siyang problema sa Pilipinas. Hindi ho. Kayo ang problema ng Pilipinas. Kayo ang problema ng Pilipinas. Kaso nga lang, baka tulungan ito ng boss niya. Malamang, tutulungan siya kasi sila yung mga nagplano niyan . Pero, sa kagaling-galingan mo, kuno, di ba nagmagaling ka? Ikaw ang magsasuffer niya. Ilan na ho ang senador na tumatayo? Wala pa si Senador Robin dyan, Ito ho, si Amy, si Bato, si Senador Bongo, at si Senador Alan Cayetano, si Robin, 5 na. Wala pa dyan yung iba. Alam naman natin yung konti dyan, talaga namang, hindi ka maaasahan dyan. Hindi ko pa nakikita na lumalabas Lalo na yung mataba. Wala pa nagsasalita Meron akong naririnig doon sa yung kapatid ng mataba, sa nanay, medyo pumapanig. Pero yung iba, parang patay mali siya muna sa ngayon.
Pero pag medyo nagkaroon ng linaw, ayan na, maglalabasan yan. Yan ang katotohanan dyan. Oo, pero alam natin kung sino yung mga solid at talagang hindi umiwan kay Tatay Digong. So, ganun lang naman eh. Loyalty. Abangan nyo yung loyalty. Huwag kayong boboto ng mga balimbing, ginamit ng mga Duterte. Huwag kayong boboto niyan. Oo, isipin nyo na lang ito, magaling ang Tatay Digong. Bakit? Ang kinuha niya kahit hindi well-known, hindi kilala, puro abogado. May alam sa batas. Kaya hindi malilin lang. Ano magiging siste dyan kung halimbawa manalo ang PDP? Puro abogado yan. Hindi sila maluluko. Kagaya kita mo. Nakahain na kagad yung kadami-daming kaso dito kay The Hire. Abangan natin sa susunod na eksena kung ano meron. Dea and told Attorney Delgra that he would be next. The former president actually acceded and said, okay na, alis na tayo. However, Senator Marcos immediately cast doubt on that version of events. She pointed to a footage that had circulated widely on social media and news outlets. In the video, the former president appears to resist, holding tightly to the edge of a table, as multiple officers attempt to gently but firmly move him forward. I'm sorry to say this, General, but the footage shows a different story. While the general stood by his statement, the senator emphasized that this was not merely a question of optics, but of due process, human rights, and respect for a former national leader. This incident has sparked public debate on the balance between executing lawful orders and ensuring the dignity and rights of individuals under custody, especially former officials with advanced age or medical conditions. The Senate is expected to conduct further inquiries into the arrest and transfer protocols used as the video evidence continues to be reviewed. At isang napakabobong sagot ni Attorney Claire Castro ng PCO. Ang tanong kasi ng reporter, ano ang kanyang masasabi na ang Marcos administration pala ay nakipagtulungan mismo sa ICC na inamin na mismo ng ICC spokesperson. Abay si Auntie Claire, ipinasok ang Marcos family. Wala daw siyang alam na mayroong Marcos ang nagbigay ng ebidensya sa ICC. Diyos ko naman, PCO Undersecretary. Magkaiba ang Marcos family at Marcos administration. Hindi mo na talaga kayang ipagtanggol ang iyong amo. Nag-invest siya sa stock na mabilis ang tumaas. Huwag magpapaloko sa mga peke. Paano may pagtatanggol? Anak ng Tipaklo, kumuha ng undersecretary. Mama Mia. Oo, hindi ko nga rin alam kung ito ay talaga bang, nako po. Kayo, ano ba ang palagay nyo dito sa tao na ito? Ano husga nyo, mga kasama? Ako ho ay talagang hindi ako makapaniwala bakit ginawa itong ano eh. Diba? Kayo na ho, bahala humusga. Ayan, i-type nyo sa comment section. Comment attraction, I am Sean Wayne, panoorin natin. Follow-up question, Eden Santos. Good morning po, Yusek. Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC at regarding po dun sa crimes against humanity kaya FPRRD. Mismong administrasyon ng Marcos ang pang banggit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer but originally first they are peace. So nabanggit nila doon na ito yung ano niya kryptonite. Marcos na nagbigay ng mga evidence at willing na raw kung makipag-cooperate or prepared to cooperate ng Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyong tinatanong. Kompleto? Sino, kung meron man, sa pamilyang Marcos na nagbigay ng mga dokumento. Nako po. Boss, amo, manager. Sino daw sa pamilyang Marcos ang nagbigay ng dokumento? Saan kaya pinulot ni ate? Magkaiba ang pamilya sa gobyerno o administrasyon. Ate naman! Huwag ganun. Papahiya si boss.
Papahiya yung boss mo. Papahiya rin ng gobyerno. Dahil wala po tayong alam. Gobyerno Marcos po. Mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas maganda po kung matikitali po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Regarding Kita nyo? Kita nyo? Ano man tawag doon sa taong ganun? Ha? Parang magkaparehas ng gumugulo na naman ng isip ko. Gumugulo na naman ng sa ano po niya, Ivan, kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauliin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabagit na interim release sakali po. Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin sa mga nagsususo patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Tinanggap na nga ninyo. Isinuko ang kanilang mga petitions sa Kita mo, sagot. Diba? Tanong mo, ang tanong sa kanya, oo, kung alin daw, kung ganun daw. Ang sagot naman niya, taliwas. Ewan ko sa'yo, boss, amo, manager. O hanggang sa muli mga kasama, abang-abang tayo ha. At tas lagi ko sinasabi ha, o araw-arawin ko na ho ang pangangampanya sa PDP at mga party list. O, 10 lang ang kaharap natin, ang kailangan natin. 10 lang huya, yung 2 itapon nyo na, hindi natin kailangan ng 2 na yan. Basura lang yan. Yung 10 na in-endorso ni Tatay Digong, yun ang pag-ukulan natin ng pansin. Huwag kayong magbabawas. At sa party list ha, Panaw, PPP, Sagip, Duterte party list at BG, Bisaya Good party list. O hanggang sa muli mga kasama, bye-bye.